So, hi guys! Kumusta? So, ngayon guys, magbibigay lamang tayo ng point of view dito sa mga ilang komento. Actually, post to ni Ate Ka Foodie Vlogs kung saan ay kung iintindihin natin yung mga comments nila ay para bang nagsiselos sila kay Kapeso na laging kasama si Viancy kumpara kay Ladok at saka kay Ritzin. OMG! Ang dami pa namang naisakripisyo ni Doc at saka ni Ritzin para lang masulo na lang sana nila si Viancy. Tapos sa huli, si Kapiso lang pala. Ay nako, so ang team ko ba sila din ngayon ang nagkakaingitan na. Totoo ba na si Doc nababaliwala? Really? Papayag ba si Doc niyan? Ay nako po. Imposible yan. So, siguro may mga ilang mga fans din na nagkakasilusan na, nagkakaingitan na dahil ba sa closeness ng dalawa, nawala sila Doc at saka Regine kahit pa ay malapit sila yung dati-dati pa, 'di ba? Biglang nakuha ni Kapiso yung atensyon ni Vianze at yung mga solid fans ni Doc ay medyo tumaas ang kilay. Anyways, bagong lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Id na Vlog Kalingap Rap at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactor. So bale, merong mga tatlong comments na babasahin natin ngayon. Una ang sabi, Doc, kayong dalawa lang ni Red Zane para kay Vian. Ayaw namin ng isang lalaki na pumunta kila Vian. Alam mo naman kung sino yun. Oy. Walang manood kung si Kapisot ang mag-live. Si Viancy dapat Martes ngayon. Okay. Ang last, support mo, Doc. Support mo si Doc. Huwag puro pisot. Nakakit ka sa washing na bigay na mas malaki na tulong ni Doc. Oy. Oh. Masakit din naman talaga sa loob para sa mga solid na sumusuporta para kay Doc na para bang sa tagal-tagal ng panahon na ang dami-daming mga issue na isiniwalat nila Doc at saka ni Regine para lang masira ang or 'di ba? Alam niyo na 'yon, siraan si Kalinga Pido, so on and so forth, para lang masulo nila si Beyonce. And then it turns out na hindi rin kasi unang-una diyan isinapubliko na ni Beyonce na hindi nga siya magpapa-vlog kay Doc or kay Rizin. Malay natin magbabago din 'yon. At pangalawa, yan na naman si Kapiso, 'di ba? Anyways, temporary lang naman yan si Kapiso diyan kasi hindi naman yan siya taga diyan. Hindi natin alam kung kailan lang siya diyan. So, sila Doc Love at saka Regine talaga ay sila talaga diyan ang permanente, 'di ba? Sila diyan kasi magkalapit nga sila, magkakapit-bahay. So tamang sulsol din tong mga sumusuporta kay Doc eh. Siguro na nakikita din nila na naging close din ang dalawa. Aray mo, Doc. Anyways, ano pa bang inaasahan natin sa dalawa na si Kapisot at saka si Doc Lab, dati naman tong nagbabardagulan, dati naman tong nagbabalahuraan talaga. So, for me, wala kang ma-expect sa kanila na loyalty. Although, magkakasama sila ngayon, dahil kuno pareha sila ng pinaglalaban, pero deep inside, I doubt it na may sila. Kasi dati yan silang magkakalaban. Ngayon lang ay magkakampi lang kuno yan sila. Kasi parehas di umano na merong pinaglalaban. So be it. Well, kung magtagal-tagal talaga tong tandem ni Bianci at saka ni Kapisot, malamang marami sa mga solid na nanonood kay Doc na talagang magrireklamo na para bang, uy, tika lang, bakit nababaliwala nyo ang aming Ludi? 'Di ba? Kasi talo nga naman itong si Doc kay Kapisot. Isipin nyo, kailan lang si Kapiso naging bahagi, 'di ba? Tapos nagkaroon siya agad ng collaboration o nagkaroon siya agad ng pagkakataon na makasama si Beyonce sa live. Pang ilang beses na ba? Tapos si Doc, sila Rizin,
parang hindi pa ata so far simula nung nagkakaroon ng gulo, 'di ba? Parang hindi pa sila yung tipong hindi pa nila nakasama exclusively si Beyonce sa mga live nila na andoon umupo si Beyonce at nakakausap nila. Ang nagkaroon lang ng pagkakataon talaga ay si Kapiso. So hindi ko rin masisisi yung tatlo na yan na medyo ipupush din nila si Doc na para bang ano ba Doc, ang hina-hina mo naman, 'di ba? Na um, bakit hinayaan mo yung tao na siya yung laging bida, siya yung laging nandyan. Although ngayon ay hindi pa yan natin mararamdaman, pero later on, sila-sila lang din naman dyan ang magbabardagulan, sigurado yan. Lalo na kapag tuluyan ng ma ano yung kaso ni Kapiso. Ngayon kasi si Kapiso nagmumukhang matapang lang, nagmumukhang talitalinuhan sa kaso na meron siya ngayon. Hindi yan basta biro lang, seryoso yan. So, wala naman siyang choice dyan. Hindi siya pupunta ng isang beses, dalawang beses, tatlong beses, meron naman na yung darating para sa kanya na warrant. Tapos, actually, dahil nag-live siya at yung reason niya na pangit na yung reason niya na hindi maganda, hindi ko alam kung katanggap-tanggap pa yung reason niya kung bakit hindi siya pumunta doon. It's, there's respectful sa batas, sa totoo lang. So, sabi ng iba, sabi ng mga expert, ay pwede na nga siyang padalhan agad ng warrant. Oh my God, Kapiso, bakit hindi mo alam yan kung matalino ka? 'Di ba? So, yung ano niya yan, yung si Kapiso, sila Doc, sila Ridzen, o lalo na si Kapiso, nagtali-talinuhan lang yan ngayon, nagtapang-tapangan lang yan ngayon. Pero, alam naman nila na meron talaga silang kalalagyan dyan. Kahit isipin pa nila, kahit sabihin pa nila na matalino yung lawyer nila, kung sino man yung lawyer nila na inaano nila dyan, ano magagawa ng lawyer nila kung kung pasok na sa cyber libel yung kaso nila Kuya Val laban kay Kapiso, 'di ba? So ang lawyer, ano ba magagawa ng lawyer para ibaba na lang ang ni Kapiso? 'Di ba? Anyways, malalaman natin 'yan sa mga susunod na paghaharap nila kung hanggang saan naabot ang katapangan ni Kapiso. Dahil sa pagkakataong ito, sigurado ako wala naman siyang choice. Kahit tatawanan niya yung mga prosecutors dyan, kahit babaliwalain niya, wala na rin naman siyang choice. 'Di ba? So, ayun. Naintindihan ko naman tong mga to kung bakit medyo napaano sila na feeling siguro nila nababaliwala ng very very light lang siguro ngayon si Doc. Pero sa totoo lang guys, hindi naman si Doc kasi hindi niya alam niyo yon, this is just my thought. Palagay ko hindi naman niya talaga yan tuluyang anuhin si Beyonce. Kasi si Beyonce, alam niyo naman, isa sa mga sponsor dyan si Sir Leo D. Si Leo D, ang sponsor din ng pabahay nila dyan ni Doc at saka ni Ritzy. So, hindi nila yan basta-basta maaaway or babalahorayan si Beyonce. Kasi ang makakalaban nila si Leo D. 'Di ba? Ganun lang yon. So, kahit magpapakumbaba sila Doc dyan at saka si Ritzy. Hindi yan makikinig dyan sa mga solsol na yan na parang natatalo na kayo kay Kapiso na si Kapiso ngayon ang pinapabura ng panahon. Maraming palipad, maraming nakakasama niya si Beyonce, samantalang kayo, ang dami nyo ng ganito, ganyan. Walang panahon yung tao sa inyo. Aray mo. 'Di ba? Anyways, depende na lang yan kay Doc at kay Regine kung magpapadala sila sa mga ganitong mga comment, 'di ba? Pero sa palagay ko hindi. Kung wala lang siguro si Leo di sa buhay nila, sa ending niyan sila pa din ang mag-aaway-away niyan, sigurado 'yan, 'di ba? Pero sa pagkakataong ito, hindi nila yan magaganyan si Beyonce. Kasi sa mga sponsor ni Beyonce is sponsor din sa mga babae kung saan sila nakatira ngayon, di ba? So, hindi nila pwedeng gawin yan. So, ano lang tayo, kalmahan na lang natin kung hanggang saan naabot ang kanilang samahan dahil meron naman ng mga kaso-kaso. So, kapag darating yung panahon na may settlement dyan at tuluyan na nga silang mabuwag, tuluyan na silang hindi na nila papakialaman ng kalingap. Hopefully, darating ng araw na yan, magkaroon sila ng ganyang settlement between
Doc, Ridzen at saka Kalingapido and Kapisot and the Kalingap. That's the happiest day ever sa buong community.